Ladies and gentlemen, pag-usapan natin ang mangyari bukas. Ang expectation lang natin. Hindi ko sinasabi na ituloy. Pero expectation natin. Pero isa pong sigurado, magandang gabi po, Esteban Wakdagan. Sabi niya, magandang introductory note, yung basahin ko yung sinabi mo. Yes, very common sense yan. Yung pagdi-destroy na kay Sarah. Halata na sila. In short, kahit mamamatay sila sa sama ng loob, gumawa ng hakbang na masisira si BP Sara kasi managot sila lahat sa mga korupsyon o pagnanakaw sa kaba ng bayan. Helen Bagyo, Daing Bagrabi. Mga kabalen, mayap abingi sa mga kababayan natin sa Bicol, Maray na Banggi, sa Surigao, Maradyaw nga Duyom, sa mga Tausog, Marayaw Dum, sa mga waray-waray, maayong gabi, maupay gabi, sa mga Ilonggo, maayong gabi, sa mga Cebuano, maayong gabi, sa mga akong mga pariente sa Bujol, maadyong gabi, sa Talibon, og Bien Unido, sa mga kamag-anak ng misis ko dyan, mga pamilya Abinido, pamilya Balmoria, pamilya Laridi, pamilya Crescencio. Yan ang mga pamilya ng asawa ko doon. Mayaman, isang isla may-ari. May-ari isang isla. So anyway, ang pag-usapan natin ay ito po sa ngayon. Ito, maging serious naman tayo. Bayan, kung meron man tayo na dapat bigyan ng pinakamahalagang attention, yon ay sa ngayon, yung impeachment na yan. At kung ako tanungin mo, may isa pang mas importante dyan, ay yung krisis sa gasolina na dulot ng away sa Iran. Nakakahiya. Nakakahiya ang Malacanang sa pagsasalita na walang krisis. At nakakahiya, mas lalong nakakahiya, pag malaman ng bayan na pinagkikitaan ng Malacanang itong krisis na ito. Na-vlog ko na kanina yan. Ang presyo ng gasolina o ng krudo sa Thailand ay mas mababa ng 20 pesos kung ikumpara mo sa Pilipinas. Ganon din sa Japan. Kakausap ko lang ng kliyente namin na sa Japan nakatira. Mababa ang presyo ng gasolina ron. Bakit bukod tangi na matataas ang presyo ng gasolina sa Pilipinas? Sabi ni Auntie Claire, wala daw krisis. Pero ang problema, kahit may krisis o wala, basta matanggal lang si Sara. Yan po. Kaya bukas po, ang mission nila bukas ay destroy Sara at all cost. Kasi bukas ay magsasagawa sila ng tinatag na mini hearing. Okay, so bago ko tatalakayin kung ano ang ipipresenta nila, anong gagawin nila, ay nais ko lamang sabihin, ano ang kanilang dapat na inaasahan ko na gagawin. Ito si Jervil Lucarit Luestro. Pinapalabas niya sarili niya, kunwari patas siya. Pero tika, kailangan ba dapat maging patas ang House of Representatives? Ang Committee on Justice? Ladies and gentlemen, kung sa larangan ng mga prosecutor, kailangan patas ang prosecutor. Patas in the sense na desisyon na siya tungkol kung merong ebidensya o wala. Patas in the sense na yung prosecutor ay titingnan niya rin kung may pabor na ebidensya sa inaakusa, ay bibigyan niya rin ng tiwala at bigyan niya ng saludo at respeto o paggalang. Ang
sinasabi na ang mga Justice Committee members, lahat ng mga congressmen, ay sinasabi nila na prosecutor sila para sa impeachment. Idetermina kung si Sara Duterte ay kakasuhan nila sa Senado o wala. Ladies and gentlemen, kung ganun, dapat maging patas sila. Kasi bakit? Kung wala silang obligasyon maging patas, ay total, politika na naman ito lahat. Huwag na sila mag-hearing. Diretso na nila sa Senado. Yan ay kung hindi obligado na maging patas. Pero para saan pa? Bakit pa sila mag-hearing? At nandyan yan naman, nakasulat naman sa kanilang batas. Sa House Impeachment Rules, nakasulat po yan. Na titingnan ang mga ebidensya ng magkabilang panig. Ang ibig lang pong sabihin ay may obligasyon ang mga congressman na magiging patas. Pero bakit sinasabi politika? Bumubuto sila pabor sa linya ng politika. Ladies and gentlemen, ilang beses na rin sinabi ng Supreme Court na ang impeachment process ay political and legal. Ngayon, ang problema naman nito ay hindi natin maidodrawing ano yung mga sakop ng politika at ano ang sakop ng legal na usapin. Kaya kung sinabi mo legal na usapin, dapat tututok labang tayo sa kung anong ebidensya. At kung tututok tayo sa ebidensya, dapat kilalanin natin ang batas ng ebidensya. At kung kilalanin natin ang batas ng ebidensya, ay dapat alam natin ang rules of evidence na yan po ay universal law. Universal in the sense na yan din halos ang rules of evidence sa buong mundo. Maliban na lamang sa lugar na kung saan ang mga judge ay jury. So, ibig sabihin, kapag nakalagay sa batas nila na titingin sila sa evidence, obligado po sila na magbase sa evidence. Pero ang tanong ko, bakit pinagbubuto-butuhan pa? I-evidence naman kaya ang pag-usapan. Bakit nagbuto-buto pa sila? Tingnan mo. Sa proseso, apat na proseso ang lahat sa impeachment procedure ng House of Representatives Justice Committee. At ang proseso dyan o procedure ay ang naglatag dyan at nagsabatas kung anong pagsusundan ay ang kabuuan na kasapi ng House of Representatives. 316 congressmen ang nagboto-boto para ilatag kung ano ang batas na susundin sa proseso sa impeachment. So ngayon kung politika, saan naman tutungo ang politika? Kasi kung politika yan, ang susundin natin, huwag na sila tumingin sa ebidensya. Kung gusto nila yariin ang tao, yariin nila, boto-boto na lang nila. Pero bakit nakatingin sa ebidensya? Bakit iniutos na tumingin sa ebidensya? Ibig sabihin po, ganito na lang muna paghati natin sa larawan ng impeachment. Kapag nag-utos ang proseso o ang konstitusyon o ang batas na tumingin ka sa ebidensya, walang halong politika yan. Tumingin ka lang sa ebidensya. Pero kapag magsasabi ang impeachment rules or constitutional law na pwede na ngayon papasok ang politika, saka papasok. Pero, mga kaibigan ko, basahin mo man pabaliktad-baliktad ang House impeachment rules. Kahit ang konstitusyon, wala pong nakalatag doon na political ang impeachment. Kundi nakalatag doon ay probable cause, ibig sabihin, ebidensya. So bukas, nakalatag doon sila ang proseso na pang-apat na proseso. Ang pang-apat na proseso yung pagpapakita doon ng ebidensya. Ladies and gentlemen, imagine niyo po yung korte.
Sa loob ng korte, magpepresenta ng ebidensya ang magkabilang panig. Tanong, paano po nagpepresenta ng ebidensya ang magkabilang panig? Plaintiff, tatawagin ng judge. Asan ang ebidensya mo? Ito po, sir. Ikaw, defendant, irot, sir. Tapos darating sa punto, o sige, panahon na para ipresenta natin ebidensya at ang batas natin ay mauna magpresenta ang plaintiff o di kaya yung umaakusa. Kung sa criminal case pa, yung umaakusa ay lagi ang piskalya, prosecutor. So pagpresenta ng plaintiff o prosecutor o complainant sa impeachment, pagtapos nila, saka magpresenta yung depensa. Pero yung senaryo sa ganun ay mangyayari yan sa Senate Impeachment Court. Pero balik tayo sa House of Representatives Justice Committee. Ang papel nila sa ngayon po, kung dapat ba iakyat ang kasong impeachment sa Senado as impeachment court laban kay Sara, yan ang trabaho nila. So kung trabaho nila ganon, ibig sabihin po, hindi sila otorisado magdesisyon base sa politika. Hindi sila otorisado magdesisyon na kung kakampi nila si Sara ay boto sila pabor kay Sara. Hindi sila otorisado magdesisyon na kung kalaban nila si Sara sa politika ay hindi sila buboto kay Sara. O buboto nila natanggalin. O hindi kaya kakasuhan sa impeachment court. Pero ang inutos, titingnan ng ebidensya. So kung titingnan ng ebidensya, walang halong politika dapat yan. Kasi unang-una, bakit? Kung maghalong politika, anong katwiran ang maibibigay natin na ang taong binoto ng 32 million ay tatanggalin lamang ng 1/3 na congressman dahil politika lang naman ito? Oh, very obvious. Ano lamang ang pumipigil sa mga congressmen? Para hindi sila mag-abuso sa kanilang political discretions. Ang tanging nakakapigil lamang ay yung imahinasyon. Imahinasyon na baka galit, baka ayaw ng distrito ko, ng mga botante sa distrito ko, baka ayaw nila tanggalin si Sara. Anong gagawin ko? Kasi kung magkaroon ng survey ang lahat ng congressmen sa kanilang distrito para alamin nila kung saan sila buboto, ay gawin dapat nila. Kasi sa Amerika po, ang mga congressmen doon, mapa-Democrat man o Republican, bumuboto po sila ayon sa kung anong majority sa kanilang distrito, kung anong gusto ng majority. Hindi sila bumuboto kung anong gusto nila. Kaya mali po yun ang sa atin sa Pilipinas, na yung pag-congressman na siya na mag-decision, bahala. Hindi. Sa Amerika, gumagawa po sila ng survey questions, emails. May paraan sila para malaman, ano bang majority sa aking constituent? Anong gusto nila? Kagaya sa amin sa District 2, South Cotabato, ang kabuuan, majority sa District 2 ng South Cotabato ay gustong depensahan si Sara Duterte. Anong nangyari? Yung congressman namin na si Ferdinand Hernandez ay bumoto kontra kay Sara. So ano mangyari dyan? Ano lang ang check and balance dyan? Na magre-risk siya sa pagdating ng eleksyon, 2028, hindi na siya ibubuto. Pero sa Amerika, iba sila. Kapag may impeachment sa Amerika, tatanungin ng congressman ang mga bumubuto sa kanila. Tatanggalin nila sarili nila kung Republican sila o Democrat. Alamin nila kung anong majority na tao na kung anong boto na majority. Kahit labag sa kalooban nila, yun ang ibubuto nila. Pero sa atin, iba. Kung anong gusto ng bulsa nila, utak nila, yun ang ibubuto nila. Dito po, very obvious na. Hindi naman nagtatanong. Kagaya ng halimbawa ko ng congressman namin, si Ferdinand, Deputy Speaker pa siya, Ferdinand Hernandez, ay bumuto laban kay Sara Duterte. At to tell you the truth, natalo yung dating congressman namin, si Congressman Dr. Peter Bigel, tinalo ni Dinan Hernandez.
ang issue na ginamit ni Dinan Hernandez laban kay Congressman Peter Miguel ay huwag nyo na iboto yan, pumirma yan sa impeachment laban kay Sara Duterte. Eh ngayon, diyan naman siya na ngayon ang nalagay diyan sa Kongreso. Ang ginawa niya, kinain niya ngayon yung sinabi niya laban kay Duterte, kay Peter Miguel noon. Bumoto rin siya para tanggalin si Sara, para i-impeach si Sara. Kaya sa bayan natin talaga magulo. Kung sa totoong kwento lang, dapat magsagawa ang bawat congressman ng kanilang survey sa kanilang lugar bago sila magdesisyon kung anong gagawin nila sa kada issue. So ngayon, despite that fact, sasabihin ko sa inyo, talagang ang politika ni Sandro Marcos, ni Bongbong Marcos, at saka ng nagtatago na si Romualdez, ang mananaig dito. Kung anong dikta ni Sandro Marcos, yan po ang masusunod. At ang dikta ni Sandro Marcos, i-impeach si Sara Duterte. Kaya sigurado ito, pagbukas ng unang bang, the session now begins, bang! Ayun, magtatrabaho na sila. Siyempre may bonus yan. Naghihintay ang Easter bonus na 2 milyon. Ibibigay yan kagad bago mag-Easter Sunday, bago mag-Biyernes Santo, bago mag-Sabado, Black Saturday. Ibibigay para sa Sunday, may pang-Easter bonus sila. Hindi ba kayo nahiya sa Diyos? Ang Diyos pinako sa krus, nagsakripisyo, tapos kayo tatanggap kayo ng 2 milyon? Ha? Asan yan mga congressmen? Kapalit ng ulo ni Sara. So bukas, ano mangyayari? Unang pangyayari, hindi ka maka-expect na may fairness. Kasi ang definition nila, total political ito. Hindi sila nahiya pag sabihin na political naman ito eh. So, ibig sabihin, dadaan mo sa politika para ma-justify mong boto mo na kontra-kontra. So, ibabase mo doon sa nakaraan. Ang boto, 54-1. 1 si Bong Suntay. 54 sila lahat. Kasama si mapagkunwari na si Rufus Rodriguez. Kunwari pa nag-argumento na paligal-legal pa siya. Kunwari na magaling siya, lack of jurisdiction. Tapos bumuto lang pala. Hoy, Rufus Rodriguez, dong! Style mo talaga bulok. SMB. Style mo bulok. Ano gani mo? Ano lang ni mo? Giilad lang ni mo tanang Cebuano sa Cagayan de Oro. Pariha lang mo duha ni Juan, Joel Lordan Swan. Dapat bumuto kayo ng patas. Ang problema nyo, ganito. Bukas, sabi ni Jinky Luistro, sabi ni Terry Redon, dapat na pumunta si Sara para idepensa sarili. Ang tanong, paano ni Sara idepensa sarili? Number 1 na issue. Una pa lang, ano ang silbi na pagpunta ni Sara na alam naman ni Sara na kakatayin siya doon? Sige nga, Jinky Luistro. Terry Redon. Anong sabihin nyo? Paano niyo mapapunta yung tao kung wala man ang patas na laban? Di ba? Pangalawa, yung sistema na ginawa ninyo ay humaharang na magkaroon ng patas na labanan. Paano? Ang tanong, paano ni Sara maipresenta ang kanyang depensa? Ang depensa niya maipresenta lamang po sa pamamagitan ng kanyang testigo. At ang mga testigong iupo niya, yan po magpresenta ng mga papel, mga dokumento. Kung walang testigo, hindi mapipresenta yan. So ngayon, wag na kayo magmangmangan pa, talagang hindi kayo patas. Ang objective ninyo, destroy Sara. Kasi kung magbubuto kayo ng tama at patas, at talagang pagbigyan nyo siya magbigay ng kanyang sariling ebidensya, dapat
payagan ninyo ang abogado ni Sara na magsalita. Ang problema, mayroon kayong batas diyan na tanging congressman lang mag-cross-exam tsaka mag-exam. Paano mangyari? Sino magpresenta ng ebidensya ni Sara na lahat naman ng congressman diyan ay kaaway niya? Sino magtatanong? Kayo? 54-1 nga ang boto eh. 54 magtatanong na kontra kay Sara. Baka na dokumento busisiin ang magtatanong 54 na kaaway mo. So, ibig sabihin, sa umpisa pa lang, makikita mo na wala kang makikita na patas na laban. Kaya, hindi ko inaasahan na si Sara ay dadalo bukas. Ito na ngayon, dahil hindi magkakaroon ng pagkakataon, sarado ang pagkakataon para maipresenta ni Sara ang kanyang depensa, dahil wala naman siya, bawal naman siya magsalita. Bawal naman mag-cross-examine mga abogado niya. Bawal naman magtatanong si Sara sa lahat ng mga umakusa sa kanya. Mga congressmen lang ang pwede magtatanong. Anong klaseng sistema yan? Kung gano'n, siyempre, hindi na pupunta ang mama. At kung hindi siya pupunta, tinatanggap na po ni Sara at mga sumusuporta sa kanya na sa Senado na lang tayo magkita. Wala ka makukuha dyan. Teritoryo ng mga vampira yan. Pakunwari, paano papunta? Si Jinky Luistro magsabi, mawawalan siya ng chance. Marami mga congressmen na baka magbagong isip. Naku, sarap mo pitikin ang bibig mo na malaki. Ha? Jinky Luistro? Ang tunay na patas na laban, kung although ang strictly cross-examination ay mga congressmen lamang ang magsasagawa, pwede kayong gumawa ng sub-rule na sa payagan ninyo, bago mag-cross-exam ang mga congressmen, payagan ninyo magpresenta. Ang tanong, sino magpresenta ng ebidensya ni Sara? Tanging si Sara lamang. Tanging testigo niya. Ang tanong, paano isasabihin ng testigo ni Sara? Kung dapat ang magtatanong kay Sara sa testigo niya ay yung kakampi niyang abogado, kundi kaya siya. Kasi isa-isahin mo, anong ebidensya mo patungkol sa confidential fund? Ito po, number 1, ito pong dokumento na may report kami sa Commission on Audit na cleared na si Sara Duterte. Sa totoo lang, tinignan ko kahapon. Cleared na si Sara Duterte sa Commission on Audit. Ngayon, sino magtatanong yan? Sino magpresenta ng mga dokumento kung mga congressmen na kalaban niya ang upo doon? O ito na ngayon. Isa-isa naman natin ngayon ang akusasyon. At titingnan natin isa-isa ng mga ebidensya. Ang gagawin lamang po nila bukas ay uulitin lang ang proseso at isa-isahin nila ipakita ang lahat ng ebidensya laban kay Sara. Ang iupo nila, testigo ng kaaway ni Sara. At ang magtatanong, kakampi na congressman. Itatanong una, halimbawa, yung kaso na confidential fund. Iupo kayo ng isa doon na testigo nila. Tatawagin nila yung opisyal ng bayan na may hawak sa budget. Ano ba? Saan ba nanggaling? Paano ba nagkaroon ng budget ng 125 billion si Sara? Sa tanungin niya sa tao na nakatago ng mga dokumento. Ito po, may binigay po kasi na budget si Bongbong Marcos na 125 million kay Sara. Biruin mo, laki-laki ng budget, 125 million na binibigay. So, kanilang witness, kanilang tanong yun. Hanggat sa magtatanong magkano winidraw, ito winidraw. Kanila yun na tanong, mga congressmen nila magtatanong. Tapos, ano nangyari nung nakuha na mula sa land bank ang pera?
Yan ang tatanong mga congressmen na kontra kay Sara. Kinuha nila, dinala nila sa opisina nila. Kasunod, anong nangyari? Tinorn over o binigay ni Paupuin halimbawa nila si Edward Paharda at saka si Acosta. Sabihin nila na, tinorn over po namin ang pera doon sa intelligence officer na si Lieutenant Colonel Raymond Dante La Chica at saka Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Ganyan sabihin. Pagkatapos, anong ginawa? Malamang ang ipaupo nila yung Special Disbursement Officer, SDO, na si Paharda at saka si Acosta. Sabihin, binigay namin po sa intelligence officers at anong nangyari? Wala na kaming alam kung paano nila pinatakbo o ginasta ang pera. Ganon usually. So ngayon, anong nangyari kasunod? Nagpasa po ang mga intelligence officers ni Sara Duterte, nagbigay ng resibo sa patungkol sa pera kung kanino binigay at kung paano ginasta. So, anong ginawa? Nagbigay po sila ng mga resibo gaya ng Merigris Piatos na puro hindi naman totoong tao. Dami-dami yun, 1,000 daw yun. Yun ang lalabas. So, walang kalaban-laban kahit dahil wala si Sara doon, wala siyang pagkakataon mag-cross-exam para checkin yung testigo. Ngayon, ang ginagawa naman nila ni Luistro, sa kanilang proseso, ay congressman lamang ang tatanong ng cross-examination. So ngayon, pagtapos may upo yung testigo na nagsasabi na binigay ang mga Merigris Piatos na mga resibo. Ang tanong, ang karapatan ng tao na mag-cross-exam, sino ang gagawa? Kung ang wala pong opportunity o walang authority ang mga abogado ni Sara o si Sara kahit siya doon siya, wala siyang karapatan na magtanong ng cross-examination question. Tama ba yun? Pinapakita ko na sa inyo kung anong totoo mangyari. Hindi pwede magtanong ang abogado ni Sara o si Sara man kahit siya doon. Hindi siya pwede magtanong saan yung resibo na yan, asan sino nabigay sa iyo, i-check niya lahat. Tapos, kung confidential fund yan, anong gagawin nila kasunod? Ipresenta nila, tinatawagan namin kasi hanggang ang ebidensya natin ay natitigil lang naman doon sa kay Dennis Nolasco at kay Raymond Dante La Chica na sa kanila napunta ang pera. At ang kasunod, bigyan lang ng resibo. So, Your Honor, hindi pa natin alam kung paano nagasta. Kung ang pera mula sa kamay ni Raymond Dante La Chica at saka ni Dennis Nolasco. So, Your Honor, anong gagawin natin? Sasaligbat si Riton. Meron pa tayong testigo si Ramil Madriaga. Kikwento naman, iupo naman si Ramil Madriaga. Ngayon, ang tanong, mga boss ko, di ba naintindihan ninyo na karapatan ng inaakusa na magtatanong o sisain yung mga testigo na pinipresenta laban sa kanya? Tanong, dahil mga congressman lamang ang pwede mag-usisa, paano usisain ni Sara Duterte kahit andun man siya, si Ramil Madriaga? Hindi, wala ka makikitang sitwasyon. Hindi mangyayari yun. So, ngayon, kahit ano pa bang ibang issue? Yung ibang issue yung ipipresenta naman nila, papunta na tayo sa pangalawang issue. Sabihin gano'n. Ito naman po yung issue sa confidential fund sa Department of Education. Ang tanong, sino magpresenta nun sa testigo nila? Di sila rin, mga congressman, ang dami nilang kakamping congressman. Yun ang congressman ang mag-upo sa mga witness nila. Tatanungin ng congressman ang kanilang testigo, kami kakaaway sa ni Sara O isa-isahin nila. Ito po yung 3 envelope at 3 Yusek Gloria Mercado, si Yusek Catalan at saka si Yusek Osias. Ito po yung presentasyon ng video na pinresenta noon sa Good Government Committee ni Joel Chua. At nakalagay po na tumistigo yung record ng pagsalita ni Gloria Mercado,
tsaka ni Catalan, tsaka ni Usias. At pare-pareho sila, sinasabi nila na binigyan sila ng 9 na envelope sa 9 na buwan ni Sara Duterte. At ang bawat envelope ay may laman na yung kay Gloria Mercado ay 50,000. Yung para kay Usias at saka Catalan ay tag 25,000. Sinabi nila na binigay ni Sara sa kanila. So, ganun ay presenta. Tanong, sinong nandoon na congressman na magdedepensa kay Sara? Wala. Kasi kaaway ni Sara lahat. Ngayon, dahil wala si Sara doon, may karapatan ba ang kahit sinong congressman hanapan nila ng ebidensya yung taong nagpresenta ng ebidensya laban kay Sara? Hindi natin ma-expect. Kasi kaaway na nga ni Sara lahat yan. Kaya, mangyayari ay Operation Destroy Sara to mangyayari. Kumbaga, kangaroo court ang mangyari. Merong ipresenta na mga testigo laban sa iyo, pero wala kang karapatan na i-cross-examine ang mga testigo laban sa iyo. Yan po mangyayari. Kaya, chance lang natin sa Senado na lang maghantay. Pakinggan ko muna natin itong kaibigan ko na constitutional law professor dun sa Mindanao, si James Reserva. Kung ano masasabi niya tungkol sa bukas na hearing. Yung tinatawag ni Jinky Luistro na mini trial. Ito. Is to destroy, to blacken, to demonize the Vice President, to create a narrative. Kahit pa yung narrative na yan ay comical, pero basta lang makakreate a narrative. Like for example, kay Madriaga, ano bang talagang nobody in his right mind, objective mind, would give credence to that very incredible testimony coming from a detained person diyan sa Bilibid. Kung nabilibid ka, sabi ba ni Secretary ni Congressman Puno, sabi niya, I used to become the DILG Secretary. Alam niya kung anong sitwasyon diyan sa Bilibid. So kahit na anong sasabihin, anong ipasabi sa kanya, sabihin niya talaga niyan. Kasi for his own comfort, kung mayroong ibigay sa kanya na trade-off. And then paniwalaan natin yan. Yung allegation about grave threats. Ano bang grave threats yan? Mayroon bang ebidensya na talagang mayroon ng kinontrata si Vice President Sara Duterte na papatay kay President Marcos, kay First Lady at saka kay Speaker? Conditional nga yan eh. So, paano hindi ka maging crime yan? Ako, simpleng abogado lang ako, Admar. But if that case will be filed, talagang madismiss yan kasi walang katawa yan eh. Katawa-tawa talaga yan. Hindi yan naabot sa yung prima facie case na yung may certainty of conviction. Yan na ang pamantayan ngayon sa even in the preliminary investigation stage. Kung objective lang ang prosecutor, talagang diyan pala ng level, dismiss na yan. Ibig sabihin, nagtackle si Attorney James Reserva patungkol dun sa kay Ramil Madriaga, patungkol dun sa grave threats. Ipresenta nila yan. Ang tanong simple lang eh. Hindi muna ako magdedwell kung tama yun o hindi, pero simple lang po ang aking sasabihin. Sino ang sa mga congressmen ang tatayo doon para depensan, para magtanong para kay Sara? Wala po. Si Bong Suntay, nag-iisa? Andun ba kaya bukas si Bong Suntay? Ngayon, yung issue na yan, yung grave threat na yan. Hindi po grave threat yun. Unang-una, wala pong krimen. Walang taong pwedeng ibilanggo nang dahil lamang nagplano siyang pumatay. Wala pong krimen sa pagplano ng pagpatay.
Ang krimen ay kung ang pagplano mo ay ginawa mo na. Ganun lang ho kasimple yan. Tapos, ang pinakamatindi dyan, ilulusot nila yung grave threats. Na kahit na hindi nagsampa ng reklamo si Lisa Aranita Marcos, si BBM at saka si Tambaluslos, kahit hindi sila nagsampa ng reklamo, idiin pa rin nila na grave threats. Sabi nga ni Toby Chanko, grave threats? Una, natanong, sino ba ang may karapatan magsampa ng kasong grave threats? Diba yung tinakot? O ngayon ang tanong, kung sabihin natin na tinakot si Lisa, tinakot si BBM, tinakot si Martin, ang kasunod na taong, nagsampa ba ng kaso si Lisa, si BBM at si Martin Romualdez? Wala. So, ano ang karapatan ng mga congressmen na tatawagin na grave threat kung ang mga taong pinatutungkulan ay hindi nga nagreklamo? Pero idiin pa rin nila yan. Iangat nila as part of the impeachment complaint. Kita nyo na? Well, sabi nga ni Virgie Figueroa, proud na proud sila kay Madriaga. Ay, kabuang. Nais ko lang banggitin na kay Madriaga may vlog ako kahapon. Ipinakita ko na si Madriaga, yung pagtayo niya, pagpakuha niya ng litrato na katabi si Sara, ay totoo yun. Totoo yun. Nangyari po yun doon sa Davao City nang sumumpa si Sara bilang Vice President. Pero, anong kwento doon? Ang kwento doon ay isa lamang si Madriaga sa napakaraming tao nagpa-picture kay Sara. Kasi pagkatapos niyang manumpa, mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw, pa-picture-picture lang siya sa lahat ng taong pumunta sa Davao City. Magandang gabi, kapatid na Abs. So, yan ang nangyari. Pero sino naman, bakit nakapunta si Madriaga doon? Ito naman ang kwento sa affidavit ni Attorney Ryan Kilala. Sabi ni Attorney Ryan Kilala, siya lang ang inimbita ni Sara. Hindi yan inimbita si Madriaga. Siya bilang kaklase ni Sara sa San Sebastian College of Law, inimbita siya ni Sara Duterte. Pero dahil hindi makapunta si Ombudsman Prosecutor Ryan Kilala, ay minabuti niya yung kaibigan niya ni Sir Ramil Madriaga ang pumunta para sa kanya. Kaya nakapunta si Madriaga doon. So, kailan yun? That was the first time. It was the first time na nakilala ni Sara at ni Ramil sila sa isa't isa. Pero ang pagkakilala sa kanya ni Sara ay bilang padala lamang ni Ryan Kilala. So, paano na ngayon maging totoo ang kwento ni Ramil Madriaga na 2019 pa lang daw ay nag-organisa na sila ng Inday Sara for President. Inong 2022 lamang sila nagkakilala. Kasunod, may pinalabas sila ni Enzo Recto na video conference. Nandiyon si Sara, nandoon si Ryan Kilala, naroon doon din ibang tao. At andun din si Ramil Madriaga sa video conference. Ito ngayon ang sinabi ni Ryan Kilala. October 2021, nag-request ako kay Sara Duterte na kung pwede mag-usap. At kasama niya sinama sa Microsoft Teams na video conference, sinama doon si Ramil Madriaga. Kaya yan ang explanation kung bakit nandun si Ramil Madriaga, pero hindi pa rin kilala ni Sara sa panahon na yon si Ramil Madriaga. Ito ang mga depensa ni Sara. Sino magpresenta nito kung kahit na papunta pa si Sara? Wala. Kasi wala siyang kakamping congressman. Kasunod, pinalabas nila yung nagbumati si Sara Duterte
ng happy birthday, Ramil. Tingnan mo yung happy birthday, Ramil. Si Ram, ang tawag, si Ram Madriaga, happy birthday. Pero may hawak na idiot board si Sara. Kasi hindi niya kilala yung mama, para hindi siya magkamali, hinawakan niya, mag-reflect kayo sa salamin, babasa ngayon si Sara sa pangalan ni Ramel Madriaga, Ram Madriaga. So happy birthday, Ram Madriaga. Biro mo may karton pa. Nakasulat pangalan ni Ram Madriaga. Kung talagang kilala ni Sara si Ramil Madriaga, hindi niya kailangan ang kartolina na maghahawak na may pangalan ni Ram Madriaga. Akalain mo ang argumento ng mga anti-Sara, anti-DDS, ay kung hindi niya kilala si Ramil Madriaga, bakit babatiin niya si Ramil Madriaga? Ganun ang mga argumento. Ang depensa nga doon ni Sara ay, tingnan niyo uli ang video. Ang video, nakikita niyo may hawak akong kartolina na puti kulay. Nakalagay, nakasulat pangalan Ram Madriaga. Tapos habang hinawak ko, nagsalita ko ng happy birthday si Ram. Ang ibig po sabihin, hindi kilala ni Sara si Ramil Madriaga kasi kinakailangan pa maghawak pa siya ng kartolina na may pangalan ni Ramil Madriaga para hindi siya magkakamali sa pagsasabi. Ang dami-dami pa. Pero ibig sabihin, ang tanong, sinasabi ko na sa inyo kung anong depensa ni Sara. Pero ang tanong, maipepresenta ba yan? Sagot, hindi. Kasi walang kakampi si Sara na congressman. So kaya ang gagawin na, destroy Sara. Kaya sigurado na yan bukas. Asahan ninyo. Manood kayo o hindi, ganun po mangyari bukas. Yayari na naman si Sara Duterte. So magtatawag na lang ako, ha? Lalo na pagtitestigo na si Triling, naku, walang tatanong para kay Sara Estrada, kay Sara Duterte. Sino ngayon ang congressman na mag-check, na magko-cross-exam kay Trillanes? Wala, kasi wala siya kakampi ron. Ganun na lang muna, no? Sige, mamaya, babalik tayo mamaya. Ay, buhay talaga. Tama itong sinasabi mo, Esteban Wakdagan, kanina eh. Binasa ko yung opening line ko, yung sa'yo eh. Yes, very common sense yan. Yung sisirain lamang si Sara. Halata na sila. In short, kahit mamamatay sila, sa sama ng loob, gumawa ng hakbang na masira si VP Sara. Kasi managot sila lahat sa mga korupsyon o pagnanakaw. Kasi sa totoo lang, Christian Isguera. Ronald Llamas, kapag si Sara po presidente, sobrang paniwala namin, pati ako mismo, na kakasuhan kaagad yung mga nagnakaw kasama si Bongbong Marcos. Kaya kayong dalawa na hindi naniniwala sa malita ng mga Marines, ibig sabihin po, in-interview pa si Kwan, binira mo si Marcos. Ay, bakit hindi mo birahin ulit? Sasabi ka lang, check mo sa Google. Check sa Google. Wala na yun. Sino man tao nag-check sa Google? Nakakatwiran ka pa dahil nabigyan ka na ni Marcos. Di ba, Christian? Helen Baguio, Naimbang Rabi. Si Conjo Coblohorte. Hello, sir. Toto, good PM. Walang krisis, basta impeachment tuloy. Tama yan. Ganun nga ginagawa nila. So, si Imelda Panaligan. Good evening po. Pesting yawa. May bangag tayong presidente. Weak leader. They're not gonna win to destroy BP Sara. Roel Francisco. Kalmo. Ayun, galit ito sa akin. Edgar Nacion. Dr. Toto, good evening po. You are correct. Their agenda and mission to destroy BP Sara at all costs. Kenja Coblohorte. Resign BBM. Resign BBM. Resign BBM. Romeo Mundo Senior. Bundok Junior. Tapos, mag-resign ka na, BBM. Tapos, Kinja Coblohorte. Sir, pag pumunta ng Senado, panis ang impeachment nila hanggang ngayon. Yang 2026 impeachment lang nakasurvive si BP. Tapos, ano pang iba? King 1888, no? Sabi ni Marcos Jr., paano protektan niya ang
mamali para hindi malulugi ang mga negosyante. King, ang gulo ng utak ni BBM. Florentino Quinto, ano ka ba? Paano yung mga ebidensya? Ano ba ang batas? Ano mo namang kinikwento? Conclusive peddler, ano, hindi ko po maintindihan ang salita mo, Florentino Quinto. Huwag paghiwa-hiwalayin mo naman po at maayos na panagalog. Nagdugtong-dugtong litra, hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Mango, it is a political exercise, genius. Talaga nga, political exercise lang nila to. Magpilo ka na lang. Bakit mo pa ko pagpilukahin? Ayaw ko, totoong tao po ako. So, Darlene Arvino, good evening, Attorney Toto, at sa lahat, Tatak Duterte supporters. Norberto Nicolas Jr., Dr. Toto, yan po ang mission nila, tanggalin si BP Sara. Tapos, Kathy Dayawon, Amerika ka ba nakatira, animal? Sino ba tinatanong mo po? Dolores, magandang gabi, Sir Toto. Watching here in Belgium. So, magandang gabi dyan sa Belgium. So, John Padrigon, sorry to say, tama ang disbarka, protector ka na, ay, protector maglaka, anong ebidensya mo? Ha, John Padrigon? Anong ebidensya mo? Kenja Coblohorte, gano'n ang mga congressmen na mahilig mag-akusa, conclusion na wala namang ebidensya. Tapos, Virgie Piquero, kahapon, you're hoping for a perfect world where a political persuasion doesn't influence the end result. Wake up. The bottom line is it's a numbers game if it goes to the Senate. Kaya nga dapat tigilan na yung politics sa atin kung gano'n. Usaping ebidensya, kailanman hindi magiging consistent sa politics. Arwin Hele Entertainment. Mabuhay si Marcos. Ang gaganda na, ha? Mabuhay si Marcos, kamatan, puro balita. Mabuhay nga. Kakahiya ka naman. Lita, alam ng mga buhaya na hindi na-convict si BP Sara sa Senate. What they want is destroy her. So, Linda Manyate, tapos we trust and have faith in God. He'll not allow anything bad to happen to BP Sara. Virgie Piquero, mga bangag sa corruption. Mango, sis, sabi niya, sis, taga-merka ako at ang mga congressmen how the party line. Anong pinagsasabi mo na magbubuto depending party line, pero nagbubuto yan sila sa kung ano ang sugo ng tao. Kaya marami ka pong nakita na mga Democrat na bumubuto pabor sa Republican. Marami ka nakikita ng Republican na bumubuto pabor sa Democrat. So, kaya nga, huwag ka magkwento ng kwento dyan. Hindi po ako mali, tama po yan. Virgie Piquero, 2 million Easter holiday are ready for impeachment signing. Ayun. Sindred Langasa, sablay ang mga argumento. Bakit mo nasablay? Paliwanag mo nga. Mark Zingri, wala kang alam, mango. Dahil pinagsabihin ko tuloy, mango. Mango ka, mango. Kung sa Ilonggo pa, mango. Ibig sabihin, bobo. Kahapon, Linda Manyate, is this the same God that APRD ridiculed and cursed? Ano mo pinasasabi mo, God kahapon? Rino, layo, kayo ang gumaga ng sarili mong akusasyon, gumagawa ba? Ang ibig mong sabihin. O sino pong pinapatunguhan mo po ng inyong mensahe po, Rino? Fernando Jr., good evening, Dr. Toto, kaya malayo sa asenso ang Pilipinas dahil nga mga walang kwentang politika. Darlene Narvino, Banat, Attorney, Idol Toto for Senator. Salamat. Gili Ramirez, good evening, Sir Toto. Argo, salamat, Argo. Kenja Cobloharte, Cobjolarte pala. Hindi yan pupunta si BP kasi mga kulto ng sinungaling. Tama ka, kulto ng sinungaling nandun. God save the Philippines, maawa ka, kawawa kami mga mahirap. Kahapon, the Justice Committee is moot. The real battle will be in the Senate. Tama ka po kayo. Si Anisita Gigrimal Gayakan, hindi na ako bilib sa iyo. Iba na ang mga komento mo. Naku, do-40 ka na. Pasensya ka na, hindi rin ako maniwala sa iyo. Mas tama pong argumento, mas tama po ang aking pagkipaglaban para sa batas. At nilabag nila ang batas na pabor sa kay Duterte na hinuli nila na walang warrant of arrest. At bawal din sa batas yung ginagawa nilang impeachment na ito. Kaya sinusuportan ko ang batas. Okay? So, Anisito Junior Gigrimal Gayakan, kung ano man kayo, ay okay lang.
karapatan mo yan mag-comment. I vote for Senator 2028 ang Hilito Gonzales. Lovely girl. Wag lang si Lovely, Lovely Granada na hindi naman lovely. Lovely girl. Mga sindikato magnanakaw kasi nakaupo sa Tuwadcom. Doktor, kaya bending the law. Si Michael Angeles. Kung walang mali si Sara, bakit siya matatakot? Hindi po yan. Sinabi ko na ngayon na hindi na siya pupunta. Wala siya kinatatakutan. Ikaw ba magpapakain ka sa tigre, sa leon, Michael Angeles? Ang bubo mo talaga, Michael Angeles. Lagi ka ng commit mo, wala sa tama sa hulog. Marilo Lapos, good evening po, attorney. Nabalita ngayon dito sa Singapore. Nag-declare national emergency. Energy, God save the Philippines. Kinja Jolorte. Pero naniniwala nga po ako, hindi nila ma-destroy si Sara. Hanggang doon lang sila. Hindi nila kaya dalhin sa Senado yan. Okay? Tapos Virgie Piquero, sino pang iba? Dami ninyo eh. So, wag kang bastos mo. Ano ka ba? Ikaw ang bastos, Michael Angeles. Ikaw yung bastos. Tapos, Adrian Bersida, didiis ka na din. Opo, didiis na ako ngayon. Darlene Narbino. Tapos, dapat ang President College at the Addictos. Versatile. Watching you from, IAE. PHA. Anong IAE? Hindi ko maintindihan. Michael Angeles, sa totoo, hindi ko nabasahin yung sa iyo sinasabi Michael Angeles. Next year, si BBM naman ang ipapa-impeach. Virgie Piquero, 2 million Easter holiday. At tapos, sabi naman si Pyra Lucas, let impeachment begin. Sige, bahala ka sa buhay mo. Michael Angeles, hoy, TOD ng Supreme Court yan na dapat may trial sa House. Ano naman pinagbabanggit mo? Nagbabanggit kayo ng mga bagay na wala sa batas. Berlin Balagtas, Kalbo, Bubu. Ayun. Ginawang negosyo ng mga kongresista. Walang hiya, sabi ni Kinja Jolorte. TY Tigas, kala ko magtatago si Bato. Pailit-ilang ulit ka ng mga ganun lang lagi. Iyan lang bang alam mo? Tigas? Tigasing ka ba? Kung sino man ka, dapat nilagay mo buong pangalan mo para naman maganda, masaya. Tommy, si Marcos ay demonyo. Berlin Balagtas, humanap ka ng kausap mong tanga, bubo ka. Mayap na bingi po, Galaxy, Kenya Cabjolorte, Minda Figueroa, Bal, no one will believe you anymore. Sige, wala namang problema. I do not need for you to believe in me. Because those who do not believe in me are only the people who are ugly and have no brains. Have nothing between their ears. Andre Gueco, watching from Singapore, Maya Pabingi. Manggo, lumuha ka na ng dugo sa pagpalayang. Fact the matter is, impeachment sa political exercise, bahala ka sa buhay mo. Ang utak mong yan na wala sa hulog. Si Virgie Piquero, certified NPK, nga sinasabi ko, palitan natin, hindi dapat political exercise to, dapat evidence-wise. Sa thrilling daw po ang pangbungad, sunod si Madriaga, grabe Si Gloria Mercado, mukhang pera naman yon. At alam na mo talaga, scripted ang mga witness nila. Wala ka bang dalang pera Pinakita lang, envelope lang, wala namang laman. Ay, hindi ko nabasahin yung Minda Figueroa, mga ibang sinasabi mo, So, Josel Lopez, ito naman, Ontar, BP, huwag na po, pati sa mga impeachment, sa political syndicated conspiracy. Anyway, mag-antay lang yan sa Senado. Si Loveheart Mariam, kapatid na Abs, Injet Tirador, takot lang ang mga nagpapagusto mo patanggal kay BP. Tama po kaya takot lang sila. Cesar Batenga, NBI nagpasampa ng kasong grave threat kay Sara Pusit. Hindi magsasuccessful yan. Bakit? Hindi nagsampa ng kaso ang biktima Hindi kabubuhan kung sinampa nila yan. Dillabalos ko kahit anong gawin nila, di nila kaya si BP. Kaya ngayon, tatawagin ko na si Melvin Matipag, bubo na abogado. Wala naman pala complainant yung grave threat ni Sara laban kay BBM. Ano dapat pinapirma niyo si BBM at si Lisa ng complaint? Kabubo naman kayo. Walang complainant ni Raduran. Kung security ni Sara si Madriaga, dapat may pictures. Wala, imbento lang yan.
Paparo, halata naman masakit ang papa-impeach. Yun ang yung mga kawatan pa. Ang problema dito po, lahat ng bumuboto na impeach si Sara, lahat po sila ay kumita sa flood control projects. Kasama yan, hinatiran pa ng mga Marines ng pera yan. So ano ngayon ang mukha iharap nila? Na tumanggap sila ng pera. Oh, wag nilang sabihin na patas ang kanilang ginagawa. Si Edith Nieto dapat nang sirain ang madilim na balak nila sa Pilipinas. So, Richard Hamura, tama, sobrang galing ang malinis niya, takot na takot sila. Julian's World, Titisigo das Trililing, sige, hayaan mo na. O, sige, sa Remedios Pasking, ay nako, magnanakaw ka, kausing. Tumigil ka, kabatan, kasama ni Sara Lustay. Saan ako nagnakaw? Ano ang katwiran mo? Anong ebidensya mo na nagnakaw ako? Jenny Roberto, good evening po. Watching from Singapore. Ampit at Item Exco Gita Torres. Nanalo lang yan si Sara dahil sa pamamaraan at popularity ni Digong. Pero popular pa rin siya ngayon. Aminin naman natin, tatay niya kasi. Di ba? Pero hindi natin pwede sabihin na sa ngayon, wala na si Digong na sa kulungan na. Ronald B. Marcos, fanatic o nakinabang sa nakawan. Oh, sino pang iba? Dragon Tiger. Sino pa? Soraya Imlan. One-sided sila sa bakit punta si BP para pahiyain. Sila B. Naku, the more ninasiraan, the more tumataas ang rating. Tama po kayo, Miss Sila B. So, Tuna Woodridge. Hello, hindi na rin ba naintindihan ang mga nangyayari ngayon? The world is exposing all the corrupt. So, sino pa? So, Divine. Good evening, Sir Toto. Watching from Singapore. Salamat. Marlene Bundok. Umabot din, Doc. Item Exco Gitatores. Gumamit din sana minsan ng common sense. Huwag palagi pairalin ng personal interest. Romel Bengson, Naimbag Rabing. Neneng Roberto, good evening po. Watching from Singapore. Darlene Narvino. Huwag kang maniwala sa mga trolls, attorney, na ayaw sa iyo. Go lang, dito lang kami. Albert Ingito, Brad, good evening, attorney, go lang. Hayaan mo muna yung mga impacted na yung mga yan. Anchor, Channel TV, takot nila kay BP. Tapos Francis Escobin. Nako, binabaliktad ninyo ang katotohanan. Yung mga Marines na bugos, puro kasinungaling. Hindi po yun. Totoo po yun ang mga Marines. Ikaw lang nagsasabi ng bugos. Wala ka naman ng ebidensya para sabihin na bugos. So, Maniport, dapat din na may Presidente Sara. Romel Bingson, yan talaga ang mission ng mga yan. Destroy Duterte. Okay, hanggang dyan. At magandang umaga po sa inyong lahat. At siyempre, hanggang dyan dito lang tayo. Pero ang comfort ng lahat, sigurado naman po, pagdating sa Senado, matatalo sila. Okay? At